Magandang araw, Tito Makoy. Tawagin mo po ako sa pangalang Paldo. High school na kami nang maging malapit kaming magkaibigan ni Bonnie. Bagamat pareho kami nakatira sa isang nayon, hindi naman kalayuan ang mga bahay namin at magkamag-aral kami noong elementarya. Pero noon, hindi kami naging magkaibigan na malapit. Sa pagiging malapit na pagkakaibigang ito, matagal ko nang napapansin, Tito Makoy, na tila yata may kakaiba sa aming dalawa ni Bonnie. Tila pareho kami may pagnanasa o damdamin sa bawat isa. Sa pag-uwi namin galing sa eskwela, naglalakad, madalas siyang nakaakbay sa akin. Wala namang mali siya ito kasi naglalakad kami sa may kalsada, nagkikwentuhan. Maraming tao ang aming nadadaanan at maraming tao ang nakakakita sa amin. Kaya normal lang ito maging sa mata ng iba. Pero Tito Makoy, itong si Bonnie paminsan-minsan napapansin kong papisil-pisil sa aking balikat habang nakaakbay sa akin. Ang lugar namin ay nayon pero hindi naman ito malayong malayo sa kabihasnan. Mga 2 kilometro lang ang layo nito sa sentro at ang transportasyon ay hindi na rin problema. Maging ang linya sa mga komunikasyon at internet, meron na rin sa amin. Isang gabi nagkataong nagkatipon-tipon kaming mga magkakabats noong elementary. Ngayon kasi hiwa-hiwalay na kaming nasa high school na, iba't ibang mataas na paaralan ang pinapasokan namin. Ngunit naroon pa rin ang pagiging malapit naming magkakabatch. Mga binata na at dalaga. 4th year high school na nga kami lahat. Kabilugan ng buwan noon na pagtripan naming maglaro ng tago-taguan, bumalik sa pagkabata. Nakakatuwa talaga kasi maging ang mga matatandang nakatambay noon sa kalsada, tawanan ng tawanan ang mga ito sa aming paglalaro. Nako, baka merong mabuntis dyan sa tago-taguan na yan. Ito ang biro ng mga matatanda. Ang dami naming magkakabats, Tito Makoy, na maglalaro, mahigit kaming 10, kaya kawawa talaga ang magiging taya. Kasi gabi, marami kaming hahanapin niya. Sa pag-uumpisa ng pagbibilang ng taya, tumakbo ako papunta sa may taniman ng kamuting kahoy ng tiyuhin ko. Medyo malawak ito ng kaunti, kulang-kulang ng 1 hektarya, lahat lang kamuting kahoy. Nasa gilid ito ng daan, pero ang kabilang dulo nito sa gitna ng mga pataniman ng iba't ibang lupaing sinasaka ng iba't ibang tao. Yung direksyon ko, Tito Makoy, magtatago ako papunta sa kabilang dulo, nasa kalagitnaan na at pagitan na nga ng iba't ibang pataniman ng ibang tao. Sigurado akong hindi pupunta rito ang taya kasi medyo matatakutin siya at gabi pa. Umupo ako sa isang malinis na bahagi, yung walang damo. Ito'y para makasiguro ako na hindi ako makakaapak o kaya makakaupo ng ahas. Mahirap na, Tito Makoy, baka dahil sa tago-taguan na ito, matuklaw ako ng ahas. Hindi ko napansin, Tito Makoy, sumunod pala sa akin si Bonnie. Umupo ito sa tabi ko. Pareho kami nakikinig lang sa ingay na mula sa kalsada. Mahalata namin kung meron ang nahuli ang taya kasi sigurado akong mag-iingay ito. Pareho kami walang imik ni Bonnie na nagtatago. Ilang sandali, Tito Makoy, umakbay sa akin si Bonnie. Hinayaan ko lang ito kasi normal naman ito sa akin. Palagi siyang umaakbay nga kung naglalakad kami papauwi. Kaya lang ang pagkakaiba, Tito Makoy, hindi lang akbay ang ginawa niya. Nailabas na namin ang katotohanang pareho pala kami may damdamin sa isa't isa. Ngayon, Tito Makoy, sa likod ng pataniman ng kamuting kahoy, nagmimilagro kaming dalawa. Sa aming pagtatapos, nagmatsyag kami ni Bonnie. Pinapakinggan namin kung ano na ang nangyayari sa may kalsada. Tila yata, Tito Makoy, kami na lang ang hindi pa nahahanap ng taya, kaya lumabas na kami ni Bonnie. Nauna si Boning lumabas sa kalsada, doon siya sa kabilang sulok lumabas. Ako naman sa kabila. Magkahiwalay ang aming pinanggalingan paglabas namin ng kalsada. At yun nga,
Kami na lang talaga ang hindi pa nahanap ng taya. Nang tumigil kami sa aming paglalaro ng tagu-taguan, nagtatawanan, masayang-masayang bumalik kami sa pagkabata at maglaro ng larong pambata. Noong uwian na, inaya ako ni Bonnie na doon daw matulog sa kanila. Kasi siya lang daw naman at ang kanyang lola ang naroon. Halatang halata ko nga talagang nakulangan siya sa aming milagro doon sa kamuting kahuyan. Malapit nang magliwanag nang makatulog kaming pareho ni Bonnie. Naging simula ito ng hindi na maawat-awat na palagi-laging pagyayaya sa akin ni Bonnie. Matagumpay na nakapagtapos kami ng high school at nakapasok sa kolehiyo. Ngayon Tito Makoy, pareho na kami nasa kolehiyo ni Bonnie. Patuloy pa rin ang aming lihim na gawain. Nasa iisang lungsod kami pero magkaiba ang paaralang pinapasukan namin. Alam nyo po, nagpapatuloy kami at kapag inaabot ng pananabik ang sino man sa amin, ang ginagawa namin, nagte-text lang kaming dalawa. Tinetext lang namin Tito Makoy ang code kamuting kahoy. Yan ang text na aming pinapadala. Pag makatanggap ang sino man sa amin ng ganyang text, code kamuting kahoy, alam na namin kung ano ang ibig sabihin. Hindi rin kami nababahala dito sa text na ito kasi kung sakali mang magkamali kami ng napadalhan, hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng code kamuting kahoy. Kaya hindi kami nababahala sa pagpapadala nito. At kung nagkakataon na hindi pwede ang sino man sa amin, sasagot lang ng tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Yan Tito Makoy ang aming ginagamit sa aming pagte-text ni Bonnie. Ang code kamuting kahoy at ang tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Ito nga ay dahil sa nag-umpisa ang aming kakaibang relasyon nung maglaro kami ng tagu-taguan at nagtago kami sa may pataniman ng kamuting kahoy. Masayang masaya kami ngayong ipinagpapatuloy ni Bonnie ang aming kakaibang relasyon. College na kami at pareho rin kami mga walang syota. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Sana mapili mo at sana kung mapili mo magustuhan rin ng iyong mga taga-pakinig. Ang isa po sa mga libu-libong taga-pakinig mo, Paldo. Maraming salamat Paldo sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Well, ito nga binasa ko kaya sasabihin ko sa'yo, code kamuting kahoy. Ayan, para hindi ka ma-disappoint sa pagpapadala mo sa akin ng iyong kwento. Kaya, code kamuting kahoy rin. Maraming salamat muli sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Mga kaibigan, kung meron po kayong code kamuting kahoy rin at gusto nyong ipadala sa akin, ipadala lang po sa aking email, titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.